Isang mapagpalang umaga po muli sa inyong lahat. I hope na kayo po ay nasa magandang kalagayan po ngayon and patuloy po tayo sa pakikinig ng salita ng Panginoon. At ito pong araw na ito, gusto ko pong ituro sa inyo. Ito po patungkol po sa season of life. So ano ba tong season of life? Kasi po ang ating pong mundo, meron po tayong apat na klase ng panahon. Meron tayong tag-init, tag-araw, di ba? Meron tag-sibol at meron taglagas. So, ngayon titignan po natin sabi ng Genesis 2 verse 22, sabi dito, as long as the earth remains, there will be springtime, a harvest, cold and heat, winter and summer, day and night. So may mga panahon po, kinreate po ng Lord yan, yung mga panahon yan, meron siyang purpose, meron siyang reason ba't niyang ginawa po yan sa ating pong mundo. Hindi po laging umaga, hindi laging gabi, hindi laging mainit, hindi laging malamig. So, pag-usapan po natin, pag-aralan po natin, ano ba 'tong ginagawa ng Panginoon para po magkaroon tayo ng pananaw o pagkaunawa sa season of life. Nangyayari din sa buhay po natin 'yan. So, maaaring nakakaranas ka ng mga kasiyahan, kalungkutan, 'di ba? Tagumpay, kabiguan. So, 'yan po yung mga season of life natin. So, sabi nga po diyan at kailangan natin makita limang bagay po tungkol sa season of life. Ito pong panahon ng ating buhay. So, unang-una gusto ko pong i-share sa inyo na ang ating pong panahon o yung buhay po natin, yung season of life natin, ay ito po ay beyond our control. Hindi po natin ito makontrol. Kagaya po ng bagyo, hindi po natin ito makokontrol. Ang tag-araw o tag-init, hindi natin ito makokontrol. Ang taglagas, ganoon din, hindi natin lahat yan makokontrol. Even yung taglamig, yung tagyelo, di ba? Hindi natin kayang kontrolin yan. Kasi yan po ay nakatalaga na season po ang bawat lugar po ng mundo natin. Ganoon din ang buhay po natin. So this is beyond our control. Sabi nga po sa Daniel 2:21, ulitin ko, Daniel 2:21, sabi diyan, God controls the times and the seasons. So si Lord po ang gumawa ng mundo, siya po ang may control ng oras at ng mga panahon. Ganon din sa buhay natin. You cannot control your season of life. You cannot control yung mga panahon ng buhay po natin. Kaya po minsan, meron tayong kagalakan, meron tayong kasiyahan, minsan po meron tayong kahirapan o kalungkutan. So, yan po isang mahirap lamang tanggapin sa buhay po ng isang tao ay yung pong tinatawag natin mawalan tayo ng mahal sa buhay, yung nag-greed tayo, di ba? Tayo ay nag-iintay, kaya madalas po ngayon ang mga tao hindi na po makapag-intay kasi nandun nga po sa tinatawag na fast pace ang ating pong buhay. So, kailangan natin maintindihan yung tinatawag na waiting season. Kailangan natin maintindihan yung time. Bakit tayo kailangan magsaya? Bakit kailangan natin minsan malungkot, di ba? Kailangan natin minsan umiiyak. At kailangan natin ganyan. So, yan po yung tinuturo sa atin ng Panginoon. Because everything in this planet ay hindi natin lahat kayang kontrolin. Kagaya nga po ng mga panahon na yan. So, number 2, gusto ko pong i-share din sa inyo na mga bagay na to ay sometimes very confusing po. Bakit ang nangyayari yan? So, dahil nga po ginawa ng Diyos yung seasons na yan sa buong mundo, so sa buhay natin may mga tanong tayo, bakit? Pero alam niyo po ba, hindi na natin kailangan i-explain o hindi kailangan explain ng Diyos kung bakit meron siyang ginawang panahon ng tagtuyot, tagsibol, di ba? Panahon ng taglamig, di ba? So summertime, wintertime, autumn and springtime, hindi niya kailangan explain yan. Tayo yung nag-a-adjust dun sa season na yan. So ganun din sa buhay po natin, hindi utang ng loob ng Panginoon ni-explain lahat yung reason bakit tayo dumadanas ng ganitong ups and downs sa ating buhay because kailangan natin ma-adapt yung pangyayari yan. So Christian life should live by faith and not by explanation. You must understand that God is in control at sa pamamagitan po ng ating pananampalataya sa Diyos, pagtitiwala sa Diyos, doon po tayo makakaroon ng pangunawa. Kasi kung lagi na lang i-explain bakit ba nangyayari ito, mahirap. Di ba po? Sabi nga doon sa mga military, di ba meron silang mga motto na kung saan obey first before asking question. So sumunod lang tayo, i-adapt natin bakit nangyayari ito sa buhay natin. Yung mga kapighatian niya, yung mga kalungkutan yan. So sabi na Ecclesiastes 3:11, God does everything just right on time, but people can never completely understand what He is doing. Panahon ni Lord, timing ni Lord, ika nga. So minsan hindi natin maintindihan, bakit Lord? Diba? Kaya nga po sa unang mga tinuro ko po sa inyo, hindi po tayo dapat magtanong ng bakit Lord. Kailangan natin tanungin, Lord, ano po yung tinuturo mo?
am I learning from this situation sa buhay ko? So, pag ganyan po, yun po yung makikita natin lumalago tayo bilang isang mananampalataya sa ating Panginoon. At ang pangatlo po, para maunawaan natin ang season of life, God has a purpose for every season. Diba? Hindi naman laging puro tag-init o taglamig. Meron din panahon na kung saan tayo ay kailangan din mag-ani at magtanim. So, merong mga panahon talaga yan. May reason si Lord. May reason si Lord. So, God created everything on purpose and not by accident. Hindi aksidente lang kasi panahon ng taglamig, hindi aksidente ng panahon tag-init. Hindi aksidente yung nangyari sa iyo, kapatid, may pinagdaanan ka man ngayon. Hindi aksidente 'yan. Hindi aksidente na ikaw ay nagdurusa ngayon, nahihirapan ka. Hindi aksidente 'yan, sapagkat may plano ang Lord diyan, 'di ba? So, kaya nga gaya ng isang inventor, may plano siya. Kung ano man ang hawak mo ngayon, inimbento yan. Halimbawa, cellphone. Lahat ng tao ngayon may mga cellphone. Inimbento yan, may purpose ang inventor niyan, ang manufacturer niya sa cellphone na hawak mo. So, ganun din ang Panginoon, may plano siya sa'yo. In Romans 8:28, sabi dito, we know that all that happens to us is working for our good. Lahat daw po yan ay para sa ikabubuti natin. If we love God and if we are fitting to His plan. So kung mahal natin ng Panginoon, lahat ng nangyayari sa iyo, kapatid, kung ikaw ay mananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, lahat na nangyayari sa iyo, may plano si Lord dyan para sa ikabubuti mo, kapatid. Kaya niya inalaw yan sa iyo, na broken heart ka, pinagdadaanan ka ngayong mabigat, 'di ba? Inalaw yan ng Panginoon hindi para saktan ka, para meron kang matutunan diyan. Because gusto ng Panginoon ikaw ay lumago. Gusto ng Panginoon ikaw ay tumibay because may plano siya sa iyong buhay. Hindi mo lang 'to naiintindihan ngayon, pero may plano siya sa iyong buhay. Pang-apat po, ang sabi ay meron tayong season, both good and bad times. Hindi lahat ng panahon good times. Hindi lahat ng panahon bad times. Parang ano yan, bagyo. Hindi lahat ng araw ay puro bagyo na lang, puro typhoon, puro malalakas na ulan, 'di ba? Meron din panahon na lilipas yan, eh. May araw na lilipas yan, parang dumadaan lang yan sa ating buhay. So kailangan lang natin matutunan, paghandaan, pag dumating 'tong bagyong yan, ay ready ka. Kaya nga po sinabi sa Ecclesiastes 3 verse 2 to 8, sabi diyan, there are time to be born, time to die, 'di ba? Time to love, time to hate. Meron diyang sinasabi rin time for peace and time for war. Meron din sinasabi diyan time for laughing and time for crying, time for dancing and grieving. So diyan po makikita yung sa Ecclesiastes 3 verse 2 to 8, yung mga panahon na kung saan makikita niyo naman 'to sa buhay po natin presently, na may mga panahon talaga, hindi lahat ng panahon ay masaya tayo. Ngayon, sa panglimang bagay po na tinuturo ng Panginoon sa atin, what I saw in one season, I will reap in another season. Kung anong tinanim mo ngayon, meron kang panahon din, aanihin mo yan. So the way you respond right now, yung pinagtataniman mo, yung tinatanim mo ngayon, magre-reflect yan sa future mo. Halimbawa, kung ikaw ay nagtanim ngayon ng sama ng loob, magre-reflect yan sa future mo. Nagtanim ka ng galit, magre-reflect yan sa future mo. Kapag nagtanim ka ng mabuti, magaganda, magre-reflect yan sa future mo. Kaya nga po, kung maganda, maintindihan niyo po ngayon kung ano yung panahon na to, merong time of grieving or merong time of joy, 'di ba? Magre-reflect 'yan sa susunod. Ano yung character mo? Ano yung mindset mo diyan? So kailangan maging maayos tayo para magkaroon tayo ng magandang future. So sabi diyan, sa Galatians 6:9, let us not be weary in doing good. Huwag daw tayo mapagod gumawa ng mabuti. Dahil in due season, we will reap it. So, gumawa ka lang gumawa, kapatid na magaganda. Gumawa ka lang ng gumawa ka lang kahit nahihirapan ka, nasasaktan ka, gumawa ka pa rin ng mabuti para sa Panginoon sapagkat yaan ay sa ikabubuti mo. At tatapusin niya yung magandang plano niya sa iyo. Sa susunod po, bukas po, tuturo ko po sa inyo yung ano yung matututunan naman natin, paano natin to i-adapt sa buhay po natin, itong season of life na to. Nang sa ganon, magkaroon ka ng tibay at pag-unawa, ano ang gagawin mo? 'Di ba? Pag dumarating itong season na 'to sa buhay mo. So sa araw na ito, sa umagang ito, nais ko pong makita po ninyo na meron tayong panahon na kung saan itinalaga talaga 'to ng Diyos sa ating buhay, na kung saan ito ay plano talaga ng Panginoon because maganda ang plano niya sa atin. Kailangan lang natin maintindihan, maunawaan, matutunan ang kanyang mga nais sa buhay po natin.
So I hope nagbigay encouragement to sa'yo. Ano man ang pinagdadaanan mo kapatid, may pag-asa sa Diyos dahil meron siyang tinuturo sa'yo. So manalangin tayo. At, salamat Panginoon sa inyo pong mga tinuro sa amin. Salamat po o Diyos sa ikaw ang nagtalaga ng mga seasons na 'to ng mundo, gano'n din sa buhay ko. Tulungan niyo po ako na matutunan ang lahat ng bagay. At tunay nga Panginoon, mai-apply ko 'to sa aking buong buhay upang ako po'y lumago sa pananampalataya ko sa'yo. Purihin at sambahin ka sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. So God bless you and I pray na ito po ay share and like po ninyo. Patuloy na ma-encourage po ang maraming tao po sa vlog pong ito. Muli, salamat po sa inyong pagsubaybay. Salamat po at purihin ng Panginoon. Pagpalain po kayo.